Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga kapistolero. Gusto ko lang i-update kayo 'no, dun sa ginawa nating pag-amend sa Senate. Yung dating Senate Bill na 2773, ang tawag na ngayon ay Senate Bill 2895. Kagabi kasi kung napanood po ninyo 'no, nag-live kami nila Jose Rizal Adventure, si Jason, tapos si Comsec Doc Lawrence at ni Charles. At napag-usapan namin ito. Nag-decide ako gawan na lang siguro ng gawan ko na lang siguro ng vlog para maintindihan po ninyo kung ano yung kinalabasan ng Senate Bill 2895. By the way, ito draft pa lang to for approval pa lang to. Pero most probably ito na yung mga yung mga proposal natin na ma-amend. Dito, pinili ko na lang yung mga sa tingin ko para sa ating mga gun owners. Kasi yung ibang provisions dito para sa mga sa mga manufacturers nun. So, eto, umpisahan na natin. Pero pagkatapos muna ng isang intro. Kung napanood po ninyo yung live namin kagabi, may go signal na ako ni Doc Lawrence na sige sabihin ko na. Total, wala naman kaming secret daw na tinatago. Actually, wala naman talagang secret Ayaw lang namin, ako sa parte ko, ayaw ko lang agad sabihin kasi baka mamaya ma-misquote po tayo. Anyway, sabi nga ni Doc Lawrence, sige, okay lang, sabihin nyo na lang. So, without further ado, ito na yung una. So, gusto ko lang basahin to Senate Bill 2895, okay, in substitution of Senate Bill number 2773. Ito yung an act amending Republic Act number 10591 as amended, otherwise known as the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Unahin muna natin yung tungkol sa permit to carry. Dito sa permit to carry, dati kasi ang authorized lang na pumirma talaga ay yung Chief PNP, di ba? So ngayon, inamend nila, nakalagay na rito, permit to carry outside of residence refers to a written authority issued to a licensed citizen by the chief of the PNP or the duly authorized representative. Sabihin nito, di lang chief PNP ang pwede nang pumirma. Meron na siyang authorized representative. So yung nagtanong sa akin kagabi kung pwede daw sa RCSU, ang sagot, pwede po. Kasi kung duly authorized naman na pumirma ng Chief PNP, pwede po silang mag-issue ng permit to carry. Sa permit to carry, 2 years pa rin. Kasi nakalagay dito, upon application by any person who is qualified to own and possess a firearm or firearms and ammunition under Section 4 of this Act, whose life is under actual threat or is in imminent danger due to the nature of the person's profession, occupation, or business, provided that such permit shall be valid for 2 years from the date of the approval of the application. So, ibig sabihin nito, 2 years, walang magbabago. Yung hinihiling nga natin na 5 years, medyo hindi napagbigyan, 2 years pa rin. Pero, ito yun naman yung kagandahan. Ito, basahin ko provided further that a licensed citizen granted a permit to carry firearms outside of residence may carry any one of his, her registered or lawfully issued firearms at any given time. O, ibig sabihin nun, yung permit to carry, hindi na siya i-issue sa firearm. So, yung bibigyan ng permit, hindi na dun sa baril, sa tao na, sa person. May choice tayo na pumili kung anong firearm ang pwede natin dalhin. Kasi nakalagay nga dito, may carry any one of his, her registered or lawfully issued firearm at any given time. So kung malinaw dito, di ba? Pwede tayong pumili kung anong firearm gusto nating dalhin. Pero ito kasi tinanong ko kay Doc Lawrence tungkol sa rifle. Abangan na lang natin. Abangan natin.
Alam niyo naman sa ano 'no, dito sa atin, medyo pagdating sa rifle, ops, ibang issue 'yun. At para naman sa mga sport shooter, aba mas maganda 'to. Sabi dito that a licensed sport shooter may carry any tatlo of his her registered or lawfully issued firearm at any given time. Wow! Yung sport shooter ka, pwede ka magdala ng tatlo na firearm of choice mo. And again, yung rifle, ibang usapan yun ha, hindi pa natin natatalakay yun, hindi pa nila natatalakay or hindi pa malinaw yun. So, wala pa ha. Baka ma-misquote na naman ninyo ko, sabihin ni Pistolerong Pinoy, ay pwede na palang mag-carry ng rifle. Oops, wala akong sinasabing ganun ha. Abangan na lang muna natin kasi binabangkit dito issued firearm. So hindi natin alam kung samang rifle o hindi. At pagdating naman sa exemptions, sad to say, yung threat assessment, hiniling natin na tanggalin, di ba? Huwag na lang sana mag-threat assessment. Pero hindi tayo napagbigyan eh. So yung sa threat assessment, instead of tanggalin nila, pinalawak na lang nila yung mga exempted. So ito lang yung nadagdag. Do sa letter F, dati physicians and nurses lang. Ngayon, doktor yun at saka nurse. Ngayon, dinagdag na nila any and allied medical professionals. So ano ba yung mga allied medical professionals? Sabihin kung radiologic technologies ka or physical therapies, yun, pulmonary therapies, exempted na rin po tayo. Mga medical technologies, gaya ko, medical technologies, exempted na po tayo sa pagkuha ng threat assessment. Isa pang exempted yung mga reservists. Okay, letter K, ito yun, reservists under Republic Act number 7077. Tapos, ito pa yung isa pang nadagdag. Yung chief security officers or financial or commercial institutions. So, yung mga chief security officers, sila ang mga exempted na rin sa pagkuha ng threat assessment. At isa pang magandang balita, no, sa permit to carry natin dati nakalagay is 50 rounds lang ang pwede nating dalhin, di ba? So ito yung magandang balita naman. For the ownership and possession of registered firearms necessarily includes the license to possess ammunition appropriate to the registered firearm which shall not exceed 500 rounds per firearm. So ayan ha, malinaw yon. 500 rounds per firearm. Provided that licensed sports shooters may be allowed 5,000 rounds of ammunition per firearm, per firearm at any given time. Ayan, magandang balita sa atin yan. Hindi lang 50 rounds ang pwede na natin i-possess. Kung hindi, 500 rounds. At kung ikaw ay isang sports shooter, 5,000 rounds naman. Isa pang magandang balita din yung amnesty, firearm amnesty. Dati kasi mga 6 months lang, within 6 months. Ngayon, pinalawak na nila 3 years na. At isa pang napagbigyan tayo kasi during the Senate hearing yung IRR kasi ng PNP sa concealed carry, di ba? Ayaw nila tayong payagan na mag-inside the waistband o yung tinatawag nating IWB. Dapat daw sa bag. Yung interpretation kasi nila ng concealed, pagka IWB daw, hindi concealed, dapat daw nasa bag. So dito sa amendment, babasahin ko ito na. Permit to carry firearm outside of residence refers to a written authority, or the duly authorized representative. Tapos nakalagay dito, which entitles such person to carry any of his registered or lawfully issued firearm in any concealed manner. Nakalagay dito, in any concealed manner. Basta concealed, the word concealed. Tinanong ko rin kay Doc Lawrence to, no, kung pwede yung IWB. Iba ibig sabihin nun. Sabi ni Doc Lawrence, yes, pwede, IWB. So, as long as concealed, yun yung keyword dun, concealed. Meaning concealed, hindi po nagpiprint, Pagka nag-IWB or appendix carry ka or any carry na IWB, be sure na hindi magpiprint yung mga baril po ninyo.
And finally, yung election gun ban. So marami nag-aabang dito. Dati kasi ang haba, di ba? 6 months yung ating election gun ban. So itong election gun ban na to, di ba, January 12 hanggang June. Maswerte tayo na isama po ito sa amendment. So babasahin ko para hindi tayo maligaw. Ito. Finally, that the duration of the election gun ban during election period shall only be 45 days before the election and 5 days thereafter the election. So, ano ibig sabihin po nito? Yung election gun ban ay 45 days before the election at 5 days after the election lang. Malinaw to nakalagay dito. And ito pa isa, in no case will a countrywide prohibition on the transport or delivery be imposed outside the election period unless otherwise declared by the President. Ano ibig sabihin po nito? Hindi po basta-basta pwedeng mag-declare ng gun ban. So hindi katulad nun, pag piyesta, gun ban. May sporting event, gun ban. Nakalagay dito, dapat aprubahan muna or i-declare ng ating presidente. So, malinaw po ito. Nasama po ito sa amendment ng batas. At uulitin ko gaya po ng nasabi namin kagabi, no? Ito, hindi pa to i-implement yung 45 days before and 5 days after. So hindi pa to sa darating na eleksyon hindi pa to sa darating na eleksyon. Ipapasa pa itong batas na to. At kung tinatanong ninyo, sir, kumusta na ba yung status ng batas? So, nasa second and third reading pa. According to Doc Lawrence kagabi, fina-fast track na po nila ito. Sabi nga niya, dati sabi niya January or February, pero mukhang hopefully, bago matapos daw itong taon na to at maipasa na po itong batas na to. So, huwag muna tayong magmamadali. Anyway, maganda naman yung kalalabasan ng implementation ng batas na to or itong revised 10591, di ba? Abang-abang lang tayo. At least ngayon, may pinakinggan na tayo ng gobyerno at meron tayong boses para sa mga ating mga gun owners, meron na tayong boses para maiparating sa kanila kung ano yung mga gusto natin. Okay, mga kapistolero, marami pa dito mga amendments, yung iba kasi para sa mga gun importer, exporter, at mga gun manufacturers na, yung iba, no? So, hindi ko natatalakayin yun. Yun lang para sa ating mga ordinary na gun holders, mga licensed gun owners, And ayan, mga kapistolero, sana naliwanagan po tayo. Na-explain ko sana ng maigi. Kung may katanungan kayo, pwede naman kayong mag-comment sa comment section. At kung kaya ko naman sagutin, sige, sasagutin naman natin. Maraming salamat po sa inyo sa pagsusubaybay sa aking channel. At sa mga hindi pa po naka-subscribe or naka-follow sa aking Facebook page or YouTube channel, please po mag-subscribe or mag-follow po tayo. And kung nagustuhan po niyo itong content na to, paki-like na lamang po at i-share na lang po ninyo. And again, madalas ko pong sabihin, be a responsible gun owner and to God be the glory.